Paglubog ng araw, ibang mundo ang nabubuhay sa iba't ibang lugar. Wow! Ang sarap naman nito. Gutom na. Yes! Isang mundong nakakatakam at nakakaengganyo sa sikmura. Dahil abot kaya, dito ngayon dumarayo ang mga nagtrabaho ng buong araw. Sa taas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin, paano pinagkakasya ang kita ng mga maliliit na negosyo pati na rin ang mga apektadong manggagawa? Sa Tondo, Maynila, sa hapon nagsisimula ang hanap buhay ng isang komunidad dito. Alas 5 na ng hapon, unti-unti nang napupuno dito sa Ugbo. Kahit na mahal ang presyo ng bilihin at marami pang ibang mga bagay, dito makakakain ka ng masarap sa murang presyo. So, marami rito nagpupunta, mga galing sa trabaho, mga manggagawa, na gusto namang mag-unwind pagkatapos ng trabaho. 1990s nang magsimulang magsulputa ng iba't ibang kainan dito. Mula sa inihaw, sizzling plates, iba't ibang comfort food, hanggang sa samut-saring inumin at panghimagas, lahat yan matatagpuan dito sa gitna ng Tondo. Kung titignan mo itong Ugbo, parang ang maaalala mo ay ibang bansa. Parang kang nasa Bangkok, parang kang nasa Hong Kong, isang kalsada na dikit-dikit ang mga street food. Tapos marami kang pagpipilian. Wow! Ang sarap naman nito. Gutom ako. Yes! Isa sa pinakasikat dito ang lechon kawali ni Mang Rado. Dito sa Ugbo, may hindi ka madadaanan, hindi mo mapapansin dahil nasa looban. Pero itong kainan na ito, ang pinakadinudumog. Taong 1994 nang simulan ni Mang Rado at ng kanyang kapatid ang kanilang kainan. Mula noon, binabalik-balikan na ng mga tao ang malutong at malinamnam nilang lechon kawali. Sa gilid ng iskinitang ito, piniprito yung lechon kawali ni Mang Rado. Hindi bababa sa 30 minutes ang pagpiprito ng lechon kawali. So mula dito, pagka ready na, ilang hakbang lang yung mismong kainan ni Mang Rado. So, ito na yung mga naka-display ng mga lechon kawali. Tapos dito ka na mag-order, dito na rin tatagdarin, dito mo na rin kukunin yung very popular na lechon kawali ni Mang Rado. Wow! So, ano yung secret ingredient dyan? Bakit masarap? Ang sabi nga ng biyenan ko po, With love. Sabi, without love. without love, hindi siya masarap. Gusto kong tikman. Hindi naman tayo pwedeng umalis dito sa Ugbo na hindi natitikman na lechon kawali ni Mang Rado. Sa order, 100 pesos to. Pero po pag may rice, plus 15 pesos. So, ito na ang aking lechon kawali na may special sauce ng Mang Rado dito sa Ugbo. So, bago humaba yung pila dito sa Mang Rado, unahan na natin sila. Titikman na natin. First time kong kakain, nailig ako sa lechon kawali. Pero alam mo kasi, ang napansin ko dito sa lechon kawali ni Mang Rado, talagang very crispy siya, pero juicy at the same time. Malasang malasa. Kaya siya binabalik-balikan. Perfect. Ang katabi kong kumain na si Patoy, isang delivery rider. Halos araw-araw daw kumakain dito. Lagi ho kayong nandito sa Ugbo. Bakit? Ito na po yung nakalakihan namin kinakain. Bukod na masarap, yung kinakain po namin is fresh, hindi frozen. Lagi ko sasabihin na masarap. At para sa tulad niyang rider na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis, malaking bagay ang natitipid niya rito sa pagkain.
Kwento ni Mang Rado, nasa pagluluto ang sikreto ng kanilang lechon kawali. Kasi pag niluto ko yun, pagmamakal eh. May secret ingredient po ba yan? Wala naman. Asin lang. Dinarayo rin dito ang kanilang tumbong soup na gawa naman sa bituka ng baboy na bibili ito sa halagang 110 pesos. Pagsapit ng gabi, dagsana ang mga tao. Pero sa kabila ng lakas ng kanyang negosyo, dumaraing na rin si Mang Rado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng mga produktong petrolyo. Magbabago po ba kayo ng presyo? Hindi naman. Bakal ko yung mga suki ko eh. With love nga, sabi nga eh. Hindi yung puro income yun intindi mo. Intindihin mo yung suki mo. Ramdam nyo na yung pagmamahal ng mga bilihin. Kasi pati kuryente, Oo, pati diesel, pati Lahat. LPG. Lahat. Kaya pag may kumakain, pwede ko konti. Saan ko kukunin yung pinambili ko ng LPG? Siyempre, magbabawas ako ng pakonti-konti. Hindi naman pwede magtinda ka lang na magtinda na wala kang income. Saan ko kukunin yung pasweldo? Bukod sa mga dati nang nagtitinda ng pagkain dito sa Ugbo, may mga nagsulputan na rin ng bago at nauusong pagkain. Sa pag-iikot ko sa Ugbo, nakita kong kanya-kanyang diskarte ang mga nagtitinda. Ito, ang masarap. Oh my gosh. Hi, madam! Ang laki. Magkano itong bacon Hungarian yakitori? 110, madam. Nagmamahal na ngayon ang karne. Opo. Kumusta? Ganun pa rin po. Bakit hindi nyo tinataasan kahit nagmamahal na? Ayun na po ang alam nilang price kasi, mami. Pag tinaasan mo, ano mangyayari? Wala pong bibili. Kasi sa 85 po, medyo namamahala na rin sila. Ang laki nito for 85 Kasi po, pesos. pagka maliit din, wala rin naman din po po ibili. Ang mahalaga para sa kanila, mapasaya ang mga nagfo-food trip dito. Nakakatanggal rin daw ng pagod ang mainit na sabaw ng ramen on wheels na ito dito sa Bulacan. Kaya naman dagsa rin dito ang mga tao pagsapit ng gabi. Dalawang sachet overload. Ang paborito ng mga suki ni Kenneth, ang kanilang chashu overload ramen. Pagkalagay ng chashu o pork sa ibabaw ng ramen, tinutorch ito at binubugahan ito ng apoy para lumutong at mas lumabas ang lasa nito. So, yung first night ko, sold out ako ng 15 bowls for 1 hour lang or 1.5 hour. Tapos the following day, nagtaya ako ng 20 bowls hanggang sa naubos ulit. Tapos hanggang sa yung mga customers nakakatawa, babalik-balik na sila. At dahil on wheels ang negosyong ito, ramdam na ramdam rin daw ni Kenneth ang epekto ng pagtaas ng gasolina. Sa sobrang taas ng gasolina, LPG, tapos gasolina namin sa pag-travel ko, palipat-lipat ang pwesto. Hindi rin ako makapagtaas ng presyo ng ramen kasi baka hindi na bilan. Kaya okay lang sa akin kahit bumaba yung profit, basta ma-serve ko pa din yung same quality, same serving ng ramen namin. Alas 11 na ng gabi dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Mahaba pa rin ang pila sa paresan na ito. Ang binabalik-balikan at specialty raw nito ang kanilang Bagnet Pares. Karamihan sa kanilang customers, mga driver at rider na galing sa pasada, tulad ng jeepney driver na si Mang Victor. Mula anong oras hanggang anong oras? Alas 7 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ay wala na ibang makakainan kundi Paris na lang talaga ang mapupuntahan namin eh. So ganitong oras, tipid. Sa halagang 45 pesos na pares at kanin, pasok daw ito sa budget niya, lalo na ngayong bumababa ang nauuwi niyang kita sa pamamasada. Ngayon mga pandemic ito, yung mga gera nangyayari sa Ukraine at Russia, yan. Malaking epekto eh, gawa ng gasolina, crudo. Oh.
pinaaral pa ako kaya tipid muna. Yung maiuwi namin, mapapapunta na sa krudo pa. Dati nakakauwi ako 1,000, ngayon 300, 400 ma'am. Ang delivery rider naman na si Jomer Rodero, dito raw piniling kumain kada gabi para makatipid sa gastusin. Mahalaga sa akin kasi para din na kami nagluluto sa bahay kasi sobrang taas ng bilihin ngayon. Pagka umuwi po ako, kumakain po ako dito. Pasakit daw talaga sa kanila ngayon ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Napakasakit sa bulsa pagka araw-araw mong titignan dun sa mga gasoline station. Parang araw-araw yung taas. Ayon sa isang eksperto, kabilang ang mga kainan at informal sector sa pinakaapektado ng paglobo ng presyo ng krudo at gasolina. Lahat apektado kasi ang petrolyo ay of course key ingredient yan sa transportation at lahat halos ng bagay gumagamit ng petrolyo indirect or indirectly. No? Ang production gumagamit ng kuryente, ang consumption gumagamit ng kuryente. So apektado tayong lahat niyan. Kaya malaki talagang usapin yung malaking pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa datos ng DTI, 99.51% ng mga negosyo sa bansa kabilang sa micro, small and medium enterprises o MSMEs tulad ng negosyo ni Mang Rado, Kenneth at Jovi. Pumapangalawa ang food and accommodation industry. Kaya naman napakahalaga ng papel nila sa ekonomiya. Para naman sa mga driver at rider na apektado nito, naglabas na ng 3 billion pesos ang gobyerno para mabigyan sila ng 6,500 pesos na fuel subsidy. Target na mabigyan nito ang mga jeepney driver, taxi driver, delivery rider, bus driver at maging tricycle drivers. Wala mang araw nang ikutin namin ang iba't ibang kainan na gising sa gabi. Iisa ang naging maliwanag. Dumaing man ang lahat sa presyo ng mga bilihin. Sinisiguro ng mga tulad ni Mang Rado at Kenneth na mabubusog at magiging masaya pa rin ang kanilang mga suki bago magpahinga matapos ang isang buong araw na paghahanap buhay. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.